Carl James Martin ayaw maging kumpiyansa sa kalaban na Thai boxer. May diskarting gugulatin ng mga Pinoy. Bad news naman kay Jason Vaison. Talo kay Oscar Colazo sa kakatapos lang na laban nila by a round 7 knockout. Ang corner ng Pinoy ang nagpasuko. Ang ginawa ng corner ay naging kontrobersyal. Narito ang buong kwento. Buong kumpiyansa at determinasyon ang ipinakita ng undefeated Pinoy boxing sensation na si Carl James Wonderboy Martin sa kanyang naging panayam bago ang nalalapit na laban. Kontra yan sa matibay na Thai brawler na si Aaron Divine sa prestiyosong boxing event na Thrilla in Manila. Sa eksklusibong interview, ibinahagi ni Martin ang kanyang matinding paghahanda at hangaring ipapakita ang kanyang galing hindi lamang sa mga Pinoy boxing fans kundi sa buong mundo. Pinaghandaan namin ito ng gusto. Payag ni Martin, alam ko na hindi basta-basta ang kalaban ko. Si Divine ay isang veteranong fighter at matibay ang panga pero hindi ako matitinag. Gusto kong patunayan na handa akong sumabak sa mas malalaking laban pagkatapos nito. Ayon kay Martin, halos 2 buwan ang inilaan ng kanyang team para sa matinding training camp. Dito ay nakatuon sila hindi lamang sa pagpapalakas ng kanyang kamao, kundi pati na rin sa endurance at defensive tactics para mapigilan ang agresibong estilo ng Thai warrior. Pinag-aralan namin ang bawat galaw niya. Nagdag ni Martin, hindi kami papasok dito ng kulang sa plano. Kailangan maging matalino at disiplinado sa loob ng ring. Sa kanyang mga payag, malinaw ang layunin na ipakita na ang bagong henerasyon ng Pinoy boxers ay may kakayang magdala ng bandila ng Pilipinas sa pinakamalaking tablado ng boxing. Inspirasyon ko ang makabataang nangangarap, sabi niya. Gusto ko makita nila na kayang makamit ang pangarap basta't may sipag, tiyaga at puso. Itong si Aaron Divine mga kwento ay isang malupit na hamon. Bagamat puno ng kumpiyansa si Martin, pero hindi niya minamaliit ang kanyang kalaban. Kilala si Aaron Divine sa kanyang tapang at kakayang sumalo ng mabibigat na mga suntok. Bagay na napatunayan niya sa kanyang laban kontra yan sa dekalibreng mga boksingero sa Asia. Sa kanyang record, ilang beses na rin nakapaghatid ng mga sorpresa ang Thai fighter. At alam ni Martin na hindi magiging madali ang laban. Nire-respeto ko si Divine bilang isang mandirigma. Saad ni Martin, hindi ko siya titingnan bilang underdog. Alam kong kaya niyang makipagsabayan, kaya kailangan kong maging alerto mula sa unang round hanggang sa dulo. Inaasahan ng laban mga kwento na magiging isang action-packed ang showdown. Puno ng mabilisang palitan ng mga suntok at matitinding mga kombinasyon. Tunay na karapat-dapat na bansag na Thrilla in Manila na sumasalamin sa kasaysayan ng Philippine boxing. Sa pagtatapos ng panayam, nag-iwan si Martin ng mga mensahe para sa kanyang mga kababayan. Para ito sa Pilipinas, para sa lahat ng mga naniniwala sa akin. Iuwi natin ang panalo ay papakita natin sa buong mundo ang puso ng isang Pinoy boxer. Habang papalapit ng araw mga kwento ng kanilang laban, ramdam ang pag-igting na excitement ng mga fans. Ang sagupaan ni Carl James Martin at Aaron Divine ay hindi lamang isang laban para sa titulo. Ito ay laban ng pusong Pinoy, laban sa tibay na isang Thai warrior. Sa ring ng The Thrilla in Manila, walang atrasan, walang sisihan, isang gabi ng buong tapang at dangal ng nakatagdang masaksihan ng buong mundo. Mga kakwento, bad news naman mula sa Amerika. Isang mainit na laban ang nasaksihan ngayong araw na kung saan nagarap ang pambato ng Puerto Rico na si Oscar El Pupilo Colazo at ang ating kaubayan na si Jason Striker Vaison para sa WBA at WBO minimum weight world title. Sa unang round pa lang agad nagparamdam ng bangis itong si Colazo matapos mawagsakin si Vaison gamit ng matinding kanan. Bagamat bumangon at nagpakita ng matinding tapang ang Pinoy fighter, pero unti-unting nakukontrol ni Colazo ang ritmo ng laban sa bawat round. Pagsapit ng ikapitong round, makikita ang pinsalang tinamo ni Vaison. Dahil dito, napilitan ang kanyang corner na itigil ang laban sa oras na 1 minute at 41 seconds ang natitira. Kaya naman, idineklara ang panalo kay Oscar Colazo sa pamamagitan ng round 7 technical knockout. Dahil sa tagumpay na ito, nananatiling unified world champion itong si Colazo, habang bitbit naman ni Vaison ang respeto ng mga manunood dahil sa ipinakitang tibay at determinasyon. Mga kakwento, muli, sa Amerika naganap ang bakbakang ito. Oscar Colazo, nananatiling kampiyon. Jason Vaison, talo pero lumaban ng buong puso. Pero ang corner ay biglang ipinahinto ang laban. Well anyway mga kakwento,
patuloy nating subaybayan ang susunod na hakbang ng ating kaubayan sa kanyang pag-akyat sa pandaigdigang entablado ng boxing. Kaya naman, sabay-sabay nating sasabihin na naman na bounce back stronger, kabayan! At dyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panonood. Pero baka naman mga kakwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon. Baka pwede niyo po akong mabigyan dyan ng like, subscribe at pa-click na rin sa bell button. Pero bago tayo tatapos mga kwento, syempre, shoutout po muna tayo dyan sa ating mga kakwento. Kay kakwentong Alfred, kay kakwentong Edson Campa, kay kakwentong Almer Novencido, at kakwentong nanonood ngayon, shoutout sa iyo dyan. Bueno, dito na po muna ang ating kwentuhan at abangan nyo na po ating susunod na video. At dito lang po yan sa isang channel na kung saan maaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.